Mga araw mga kabugtaw. Ang topic ko dapat ngayong hapon ay Venezuela. Actually, Lunes pa lang, nagre-research na ako tungkol sa nangyari sa Venezuela at marami akong na-discover na hindi natin maririnig sa mainstream media, no? Lalo na yung mga revelasyon ni Colonel Scott Ritter, no? Na nabili daw yung mga tao sa Venezuela. Anyway, kaya lang may mainit na development na nangyari ngayong yung pag-withdraw ng support ni Colonel Audi Mungao, no, kay Presidente Bongbong Marcos kasi wala na raw moral ascendancy si Marcos para mamuno at maging Commander-in-Chief ng Armed Forces. Ako'y nagulat at natuwa rin. No? Kasi magandang development. No? At saka marami nagsasabi baka daw mag-domino, mag-snowball. No? Actually, I personally know Colonel Munggao kasi fellow Ilonggo ko yan eh. Ano ko pa, kabaryo ko pa sa Molo, Iloilo. Tapos una kong nakilala yan nung first class cadet siya sa PMA. He belongs to PMA Class 92. No? And he's a really amazing guy, brilliant. Maraming kaibigan yun kahit sa mga mista niya. Kaya hindi ako magtataka kung marami sa mga mista niyang susuporta sa kanya. Lalo na ngayon yung Class 92, power class yan eh. No? They're holding several strategic positions sa armed forces. In fact, itong shirt na to binigay sa akin to ni Colonel Munggao eh. Ito, Tradok, mga 2 years ago siguro. No, nung nagkita kami. Minsan text-text, yun, friends rin kami sa Facebook, no? Yeah. Pero ano bang implikasyon nito ng pag-withdraw yan ng support? May magandang sinulat si uh, si Rob Rances, no? Sa analysis siya sa pag-withdraw ni Colonel Mungano Sport. By the way, according to Kaado Pagdinawan, the withdrawal of support is legal and constitutional, such as in the case of ERAP noon, nung nag-withdraw ng support yung Armed Forces of the Philippines, the Supreme Court affirmed it. So may legal basis siya, may constitutional basis. No? May semblance of constitutionality pala. No? Kaya for sure, gagamitin ni Colonel Mungayo if ever man na ma-court martial siya. Sabi yung sinudot ni Rob Francis. Maganda yung analysis niya eh. Ito. Ito. Ah, kahit itong United People's Initiative na pinamumunuan ni General Pokis ay nag-statement na rin of support, no? At nakita ko yung mga nag-post sa social media yung pag-withdraw ni Colonel Munggao na nakakilabot, no? Ang tingin sa kanya ng tao ngayon ay hero, bayani, no? At maraming nagpapasalamat, maraming sumasaludo. May mga comment tulad ng finally may isang opisyal na may bayag, no? Kaya I'm very proud of him also. Tatlo na yung implikasyon, a crack in the silence of norm, loyalty is being reframed, and confidence is eroding upward. No? Sinabi when a sitting AFP officer like Audi Munggao publicly withdraw personal support from the president and the commander-in-chief, three implications immediately surface. Number one, a crack in the silence of norm. Active duty officers are trained to be apolitical in public. Breaking that norm carefully framed as personal support, not mutiny, suggests growing moral unease within the ranks. So, toto. This is a rare, deliberate, and calibrated. Actually, marami rin akong nakakausap. General pa nga yung iba na mababa daw talaga yung moral ng armed forces ngayon. Dahil sa commander-in-chief na nila ay hindi karapat-dapat maging commander-in-chief.
the loyalty is being reframed. The statement draws a clear line, loyalty to the Constitution and Filipino people over loyalty to an individual president. Yung iba dyan siguro, loyalty to money, no? That reframing matters. It tells other officers that conscience, not proximity to power, is the higher obligation. Ewan ko, yung iba siguro nag-numb na yung conscience kasi natapalan ng pera. Pero hindi, marami pa rin matitiro. Maniwala kayo sa akin, marami akong nakapausap. May naghihintay lang daw na may nag-lead. Ito na, may nag-lead na. Ano pang hinihintay nyo? Confidence is eroding upward. Such declaration don't emerge in periods of strong command. Totoo yan. Legitimacy resurfaces when trust in civilian leadership weakens and officers sense that public consent is already gone. Nakita naman natin sa survey, kahit anong survey, negative talaga, wala. No? But this does not mean a coup. It does mean something more unsettling for any administration. That when even disciplined institutions begin to speak in moral language, it signals that authority is being questioned from within, not just from the streets. And historically, that's when political pressure stops being purely civilian and starts becoming systemic. Kasi ang sabi nga ni Colonel Munggaw, wala na raw moral ascendancy. So ginagamit na yung salitang moral, no? What is good or bad, no? Wala nang moral ascendancy na mamuno si Presidente Marcos. So dahil dyan, siguro malaki ang posibilidad na mag-domino o mag-snowball. Tingnan lang natin in the next 3 days kung anong mangyari. No? Pero ito na, nagsimula na. No? First quarter na ngayon ng taon. No? Yung mga nakita nga ako, si Chavit ata yun, si Marcos natanggal 1986. He was 68 years old. Ngayon, 2026, si Marcos Jr. ay 68 years old din. Parang 6, ewan ko kung coincidence lang o baka may laman ngayon. No? So, tingnan natin. But anyway, this is a new development. Mahirap pang sabihin kung anong mangyari. Nakita ko lang po si Geraldo Hico. Geraldo Hico was also my student in the academy. No? Mas upper class si Munggaw, 92 si Munggaw, ay si Lohico, 93. Ay Munggaw was already relieved from his command. Matik yun, expected yun. And I'm sure he prepared for that. Alam nyo na yun. At nagtago ata ngayon, hindi na makontak eh. Jungle fighter yun. Oras magtago yun, mahirap hanapin yun. So, tingnan natin ang reaksyon ng mga mista niya. Ang reaksyon ng mga ano pa naman yan, Tradok. Maraming dumaan na officers sa enlisted personnel dyan under his training. In fact, kahit ako paminsan-minsan, he invites me to give a lecture through Zoom dyan sa Training and Doctrine Command, about the arenas of warfare, etc., etc. Okay? So, Sir, Colonel Munggaw, saludo sa iyo. Talagang pinahanga mo ako at kung makita mo lang siguro yung mga reaksyon ng taong bayan ngayon, napakaganda. Talagang saludong-saludo kami sa iyo. So, abangan